Magandang araw pong muli mga kapistolero. Sana nasa mabuti kayong kalagayan, ano? Um, Reaction video ulit tayo ngayon. Kasi kamakailan lang may lumabas na naman na news item o editorial na masasabi natin galing sa Philippine Star. At dito sa news item nila or editorial nila ay pinag-uusapan na naman tungkol sa gun culture. Gun culture daw. O itong ano, parehong mga anti-gun 'to, eh. Itong mga pinagsusulat nila, eh. Sige, basahin muna natin kasi actually kaya ako nagre-react ng ganito 'no, is upang ipagtanggol tayong mga nasa gun community. Hindi ko matiis, eh. Ito 'pag nabasa kasi ito ng mga walang alam sa baril or non-gun owner ano, medyo magse-send ito ng maling impormasyon sa kanila, eh. So, basahin ko muna 'tong ano, um, kay ano, Ana Marie Pamintuan, yung kanyang ano, editorial, Gun Culture. O sige, iiksian na lang natin. Kasi gaya nito sabi niya, proliferation of both, tandaan niyo both, registered and unlicensed firearms must be among the top reason for our country having one of the highest murder and homicide rates in the region. Okay, balikan natin 'to mamaya. Iisa-isahin natin, hihimayin natin. Gun control, ha? Strict gun control has to be among the top reasons for a low crime rates in Japan. Mababa daw yung crime rate sa Japan kasi meron daw silang striktong gun control. Ayan. Balikan ulit natin mamaya, isa-isahin natin, himayin natin yan. Tapos dito, in-explain niya, under daw do sa Republic Act 10591, yan, parang tinutukoy niya yung mga type ng LTAPs. Yan. Tapos, yung type 5 daw, certain entities and individuals including certified gun collectors. The number is effectively unlimited. Yan. Meron ito na naman yung ano no, parang ano ba tawag dito? Ini-emphasize the number is effectively unlimited. Unlimited. Sabihin pag magkaroon ng maraming baril na naman na nagsesend na naman ng parang demonic no sa mga tao eh. It becomes a chicken and egg thing. Do you curb gun ownership all around first? Or go after those with unlicensed firearms? Dapat talaga no, go after those unlicensed firearm. Yan. Is the government even capable of collecting all those loose firearms? Tanungin, 'di ba? Kaya ba daw ng gobyerno na kolektahin lahat or kumpiskahin lahat ang mga loose firearm? Kaya kung sa kaya naman, okay? We're at loss for answers. Some kids are looking for guns that can turn their Gorebox games. And ito parang ano na naman to ginagaya daw ng mga ibang bata dun sa mga nalalaro nila sa video. Yan. If there are guns within easy reach, kids will likely pick them up and use them. Dito medyo tama siya. Kasi pag easily access nga ng mga bata, lalo na hindi naman lahat ng bata ay educated na about guns, di ba? Baka sakali, pwede to. Okay, dun sa pangalawa naman, ito babalikan natin to eh. Doon sa pangalawang ano naman niya, pangalawang editorial naman ito. Ang title naman dito, Awash with Guns. Ayan. So dito, police who served a search warrant issued by the Tarlac. Yan. Revolver. Parang may kaso ata doon or may nangyari. All guns were not registered. The ease of access to guns have been partly blamed for the tragedy. Yan. Ease of access guns. Yan. Ease of access guns. Madali daw ma-access yung mga baril. Yan. Sinisisi dun sa pag-shoot dun sa Tacloban. The unprecedented school violence has drawn attention. Yan, okay, yan na. Tapos in-example na naman yung Republic Act 10591. Certified gun collectors, yan na naman no? Gun collectors, talagang paborito nila yan yung type 5 gun collectors kasi
Yun nga, 'di ba, pag Type 5 unlimited yung mga ano. So, parang gusto din nila dito ipalabas sa editorial na 'to na ay ano, pag marami kang baril ay makakapagtayo ka ng private army or gagawa ka ng krimen. Yan, dahil sa marami kang baril. Yan. Tapos ito, the PNP previously said there are 4.12 million registered firearms and an estimated 1.7 million loose or unregistered guns available. O di ba? 4.12 million registered firearm. Tapos estimated 1.7 million loose or unregistered. Dito parang questionable to eh. Questionable to. 1.7 million lang yung loose or unregistered guns nationwide. Medyo magdedebate tayo dito. Medyo hindi questionable to. Tapos ito yung ano, now, besides political assassinations and organized crime, guns are being used by children to murder their schoolmates. Perhaps this latest development will finally prompt tighter gun regulation. Na naman, kapag kami nangyari na naman ng mga school shooting or violent na ginamitan ng baril, gun control, gun regulation, kailangang higpitan. Yan, balikan natin ngayon yung nauna. Ano napansin po ninyo dito sa editorial nila? Yung dalawang editorial na binasa natin. Pinagsama tayo yung registered saka unlicensed firearms. Pinagsama tayo, isinisi sa atin pareho. Sinisi sa atin yung registered firearm, yung kagagawan din ng unlicensed. Kasi sabi niya, proliferation of both, tandaan nyo, both registered and unlicensed firearms must be among the top reasons for our country having one of the highest murder. Alain mo yon, registered firearm, isinama tayo dun sa mga unlicensed, tapos tayo raw yung nagko-contribute ng ano, ng higher murder and homicide rates sa ating bansa. Ay nako. Tapos nanawagan pa siya ng ano, yung inahalimbawa. Sige, balikan natin 'to. Ano pa masasabi ko? Kasi kung ikaw ay registered firearm, sa paulit-ulit ko na sinasabi 'to para na nga tayong sirang plaka dito 'di ba? By the way, nagkukwentuhan lang tayo at itong video ko unedited to, walang cut-cut ito. So, ikaw ba naman kung registered ng firearm mo, gagamitin mo ba ito sa crime? Oo, merong iba, 'di ba? May mga nanunutok sa road rage, mga ganon. Pero 'di ba, nare-revoke naman yung mga LTAPs nila. Nahuhuli kasi nga registered firearm. So dito dapat hindi niya sinama yung yung registered saka hindi niya dapat sinama yung registered firearm dun sa unlicensed firearm. Magkaiba tayo, 'di ba? Magkaiba 'yon. So kasi tayong mga responsible gun owners ay sumusunod talaga tayo sa batas. Yan. Ngayon, ito naman, dakuin natin 'to. Yung strict gun control daw sa mga bansa gaya ng Japan, South Korea, Singapore. Wala, ayaw ko sabihin na yung Japan kasi dati salbahe sila, no? Sabihin na lang natin, yung Japan ngayon kasi napaka rin nila, disiplinado. And after nung nangyari sa kanila nung World War II, parang nadala sila. Mas gusto nila na kilalanin sila as a peaceful country. Kaya naging disiplinado sila. South Korea and Singapore, ganun din yun. Mga disiplinado kasi yung mga majority ng tao doon. Di ko naman sinasabing di tayo disiplinado. No? Disiplinado rin naman tayo. Pero dito kasi sa mga bansa, Japan, South Korea, and Singapore, mababa ang crime rates dito. Yan. Tapos dito sa ito, yung 10591 hinalimbawa. Yung nga, gaya ng isang article, dinemonize na naman yung mga mga type 5 na LTAP holder. Pag maraming baril, maraming baril, mas nakakatakot. Ayan, sabihin na lang natin, mas nakakatakot. So, ito. Ano ang nakikita natin bottom line dito sa
dalawang editorial na hinimay natin. Parehong isinisisi. Sinama tayo sa mga sa mga unlicensed, sa mga loose firearm, tayo mga registered firearm. Ano pa? Parehong nananawagan ng strict gun control. Ayan. So, tayo kasi mga nasa gun community, medyo sanay na rin tayo, no? Alam niyo naman, pag may nangyaring ganyang issue, nananawagan lagi ng strict gun control. Pati nga video game, pinag-initan na di ba? Pero ayon nga sa pag-aaral, wala namang scientific study na nakaka-influence yung video game sa kaugalian ng isang bata o yung nangyaring mass shooting. So, debatable naman yun. Pwedeng pagdebatehan yun, yung topic na yun. So, labas tayo doon. So, balik tayo dito sa, sa usapang baril. So, ano masasabi nyo mga kapistolero tungkol dito sa editorial na to? Ako, masasabi ko, misleading ito eh. So, kung mababasa po ito ng mga non-gun owners, ay sasabihin nila, ay, oo nga, no? Kasi ang daming baril na rito sa Pilipinas eh. Kaya yun, maraming krimen, maraming nangyayaring mga road rage, mga ganon. Tayo namang mga responsible gun owner, alam naman natin ang kapasidad natin eh. Hindi naman tayo mga kriminal. Kaya nga tayo kumuha ng LTAP. Pag kumuha tayo ng LTAP, sangkaterbang mga requirements, dadaan tayo sa neuro, drug test, gun safety seminar. Hindi madali. Baka akala kasi ng mga common tao, no, na mga non-gun owners na, ay madali naman magkaroon ng baril sa Pilipinas basta may pera ka. Noon yon. Ngayon di na. Partida pa nga yan eh. Nung panahon ni, before nung panahon ni Chief PNP now Senator Bato de la Rosa, yung mga requirements na pagkuha ng LTAP o kapag re-renew ay grabe. Kung nadaanan po ninyo yung mga kakukuha nga lang ng LTAP ngayon, kung nadaanan po ninyo yung mga dadaanan namin nung araw, Diyos ko, kailangan mo pa nang kumuha ng Metropolitan Trial Court clearance, tapos Regional Trial Court clearance, Barangay clearance, katakot-takot na clearance, may NBI clearance pa. Talagang kulang pag nagwo-work ka, maglilib ka ng isang araw, kulang yun. Baka kulang pa nga yung 3 araw eh, kasi pababalikin ka pa sa mga clearances na yan eh. Buti na lang nung panahon ni Senator De La Rosa, pinaikli na lang niya, ginawa na lang niya yung kahit national police clearance na lang. Anyway, so comment down below kung anong masasabi po ninyo dito sa dalawang news article na to. And again, gusto ko lang iparating sa inyo na kaya ko ginagawa yung mga ganitong video is para kontrahin ang mga maling narratives o maling information ng mainstream media. I know naman, alam ko, may marami sa mga taga-mainstream media na gun owners din, Siguro it's about time na basagin naman po ninyo yung mga ganitong narratives kasi pare-pareho tayong nasa gun community eh. Pare-pareho tayong na-demonize eh. Marami pa sana akong ikukwento pero baka humaba na kasi itong video na to. But anyway, yun lang naman ang may paparating ko sa inyo. And siguro kung magkikita tayo sa personal, marami rin akong maikukwento sa inyo. Madaldal ako pagka nakita niyo ako sa mga gun show, ganyan. Pwede tayong magkwentuhan kahit buong maghapon. Hindi tayo matatapos. O sige mga kapistolero, muli maraming salamat sa pagsubaybay po sa aking vlog. And sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel at pati sa aking Facebook page, please lang po, muli maglalambing po ako sa inyo na paki-subscribe naman po dito sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page para makagawa pa rin ako ng mga ganitong video. And o nga pala, abangan ko kayo sa sa DSAS, sa AFAD Gun Show. Kailan? July 22, 23, 24, 25. I think, 4 na araw. And magsasalita kami ulit nila Doc Lawrence. Ako, nakaschedule ako sa July 23. Tama ba?
O 22. Basta check na lang ninyo. Wala akong kodigo eh. Okay. Abangan na lang po ninyo kami. Ilalagay ko na lang yung schedule siguro dito. And muli, salamat. Maraming salamat muli. At gaya na po ng sinasabi ko, be a responsible gun owner and to God be the glory.